Magandang araw. Ako po si Mark Lester Liraga. Ito ang aking daily devotions ngayong June 2, The Last King of Judah, Zedekiah, na tinalakay po ni Pastor Russell Ocampo sa 365 Daily Devotions. Ang Bible verse po yung araw ay galing sa 2 Kings chapter 25, verse 1 to 6. Sabi po ay, Fallen Captivity of Judah. In the ninth year of his reign, in the 10th month, on the 10th day of the month, Nebuchadnezzar, king of Babylon, came with all his army against Jerusalem, and laid siege to it. And they built siege works all around it. So the city was besieged till the 11th year of King Zedekiah. Beyond the 9th day of the 4th month, the famine was so severe in the city that there was no food for the people of the land. Then a breach was made in the city, and all the men of war fled by night by the way of the gate between the two valleys, by the king's garden, and the Chaldeans were around the city, and they went in the direction of the Arabah. But the army of Chaldeans pursued the king and overtook him in the plains of Jericho, and all his army was scattered from him. Then they captured the king and brought him up to the king of Babylon at Riblah, and they passed sentence on him. Sa passage na ito, may kita natin si Zedekiah, ang huling hari ng Judah bago tuluyang bumagsak ang Jerusalem at madala ang bayan sa pagkakatapon. Ang kanyang kwento ay isang malungkot ngunit na makapangyarihang paalala tungkol sa kahalagahan ng pakikinig at pagsunod sa Diyos. At dito natin makikita ang tatlong mahalagang teachings. Ang una ay, Zedekiah was the last unrepentant king of Judah. Si Zedekiah ay nagkaroon ng maraming pagkakataon upang magsisi at bumalik sa Diyos. Ngunit sa halip na magpakumbaba, pinili niyang manatili sa kanyang sariling paraan. Pinapakita nito na ang pinakamalaking problema ay hindi ang pagkakamali mismo, kundi ang pagtangging magsisi kapag kinorek tayo ng Diyos. Lahat tayo ay nagkakasala at nagkakamali, pero ang pusong handang magsisi ay pusong kayang baguhin ng Diyos. Ang matigas na puso naman ay patuloy na lumalayo sa Kanya. Pangalawa, Zedekiah received relentless warnings from God. Bago dumating ang judgment, paulit-ulit na nagbigay ang Diyos ng warning sa pamamagitan ng kanyang mga propeta. Hindi agad dumating ang kaparusahan, binigyan muna ng Diyos ng pagkakataon ng hari at ang buong bayan upang magbago. Ito ay nagpapakita ng pasensya at awa ng Diyos. Ganito rin sa buhay natin. Minsan, kinakausap tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita, mga sermons, mga tao sa paligid natin, o mga sitwasyon na nagbubukas ng ating mga mata. Ang tanong ay, nakikinig ba tayo? Ang last teaching, Zedekiah endured the siege of Jerusalem. Dahil sa patuloy na pagtanggi sa Diyos, dumating ang matinding siege sa Jerusalem. Ang lungsod ay nakaranas ng matinding paghihirap bago ito tuluyang bumagsak. Ito ay paalala na ang mga maling desisyon at matigas na puso ay may consequences. Hindi dahil gusto ng Diyos na sirain ang tao, kundi dahil ang patuloy na pagtanggi sa Kanya ay nagdadala ng sariling bunga. Ngunit kahit sa gitna ng judgment, hindi nawawala ang katotohanan na ang Diyos ay nanatiling makatarungan at tapat sa Kanyang salita. Ang devotion na ito ay paalala na ang Diyos ay hindi lamang nagsasalita minsan. Madalas paulit-ulit na tayong tinatawag pabalik sa Kanya. So ngayon, tanungin natin ang sarili natin. May mga bagay ba sa buhay ko na matagal nang kinurik ng Diyos pero patuloy ko pa rin binabalewala? Dahil ang pinakamainam na panahon upang sumunod sa Diyos ay hindi bukas, hindi sa susunod na linggo, kundi ngayon. Yun lamang po.